Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ito na po, nag-umpisa na po nga yung first confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan ko. Alam nyo, sorry po sa sasabihin ko sa mga DDS dyan. Ako, DDS din po ako, na walang kahihitnap na mga kababayan ko si Pangulong Duterte. Maski kung anong sabihin ng depensa mga kababayan ko na legit naman, mukhang matutuluyan na mademanda si Pangulong Duterte. What I know, 4 na araw na confirmation na hindi ko lang alam kasi may date 23, 24, 25 February po. Yung depensa po mga kababayan ko, nag-exaggerate po. Ang findings po, yung iba diyang mga prosecutor, bago kasi tuyong ba yun, yung abogado. Mga 300 o 30 o 300 lang ang di umano'y na biktima ng EJK. Aba, ang sinabi ba naman ng abogado, yung prosecutor na Pilipino, 30,000 po ang victims ng mga babayan ko. Ay sinagot naman siya ni Kaufman mga babayan kasi alternate yan prosecutor and then defense mga babayan ko. Yung prosecutor, pati ba naman yung pangkandidato ni BP Sara i-connect pa. Anong connection yun? Kasi ang sinabi pa ng prosecutor, mas masahol pa raw si BP Sara kung magiging pangulo. Ay paano mo nalaman? Bagay wala tayong magagawa. Politika ang nangyari mga babae. Politicized na ang ICC mga babayan ko. Ultimo yung mga nagko-comment na mga pro-Duterte, sinasabi rin ng abogado ng prosecutor na yon na tinatakot daw sila. Iba yung tinatakot at saka iba yung nagko-comment kung sino ka man, attorney ka na. Pati ba naman yun tapos pa mga trolls, tinatawa, mga minions. Sige, araw nyo ngayon, pero pag nanalo si BP Sara, pasensyahan na lang tayo. Ito sinabi ni Kaufman mga babayan ko. Ang pinakadulo dyan mga babayan ko, ang pinaka-culprit dyan kung bakit napunta si Pangulong Duterte sa The Hague, si Marcos, napakasinungaling. Balimbing, traidor, walang isang salita, hindi makakapasok ang ICC rito. Ang sabi pa ni Remulla, may batas naman tayo Hindi naman tayo katulad ng Somalia, ng ibang bansa dyan. Diba? Tapos, nagbago sila Ito sinabi ni Kaufman mga babayan ko. And I thank Mr. Tuyan for his Tuyan, intervention. apelido. But I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, who professed that domestic justice would be denied, according to Mr. Buttigieg, because of the lack... Mga babayan ko, bakit walang Pilipino lawyer na defense? Although si Kaufman, magaling na lawyer to, pero siguro dapat may Pinoy din baka siguro na late na mga babayan ko. At isa pa mga babayan ko, bakit pag sa defense na ang magsasalita, napuputol ang internet, napuputol ang live stream, pero pag sa prosecutor, dire-diretso po mga kababayan ko. Yun lang, naobserbahan ko lang at ibang mga dyan. Ngayon, nagla-live ang mga mga nagtatanong, mga prominenteng abogado. Siyempre, yung Philstar, GMA, yung Bilyonaryo at iba pang mga channel, ang mga tinatanong mga kababayan ko, yung mga anti-Duterte. Wala akong nakitang pro-Duterte mga kababayan ko. Ngayon ako, tuloy natin. Of
forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butoyan metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and nalalaman nyo ba or natatandaan nyo ba bawat mga speeches ni Pangulong Duterte dati, ng dating Pangulong Duterte, may sinasabi siya, sige, yariin nyo yan. Kung nanganganib ang buhay nyo, yung mga pulis, mauuna ang mga kriminal na barilin ang mga pulis kaysa, siyempre, poprotektan din yung mga pulis yung sarili nila, di ba? Ang sabi ni Duterte, di ba? Do your job at the bounds of the law, mga kababayan ko. If you're in great danger, edi unahan nyo na. Doon, mga kababayan ko. May pag ginagawa pa yung isang, sa bagay, yung Kian, mga kababayan ko, mali naman ang mga pulis doon. O asan ba yung mga pulis doon na pumatay kay Kian? Nakakulong na. Anong sasabihin nyo, walang justice? Palatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a... Mga kababayan ko, yung Matubato, di ba? So-called DDS daw, mga kababayan ko. May isang interview siya na, ay, marami na kami nadali. Niraratar namin. Ganon. Tapos tinanong siya ng isang reporter, may napatay ka na ba? Sabi ni Matubato, wala pa. Pwedeng gamitin nila Kaufman yan, pero I don't know kung pakikinggan ng mga judges ng ICC, mga kababayan ko. For me, ako yung naaawa kay Pangulong Duterte na maganda naman ang ginawa niya sa bayan. Although hindi mo siya perfecto, mga kababayan ko. Maraming nagbago ng mga dating addictus benedictus, mga natakot, sumuko. Ngayon, bumabalik na naman. Contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Tama. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Well, narinig nyo, we will not assist the ICC. So, ano nangyari yung March 11, 2025? Siya po ang nagdesisyon noon. Nag-hire pa umarkila pa ng charter plane, ng private plane, mga babayan ko. Gastos natin yung mga babayan ko. Hindi man lang dumaan, mga kababayan ko, sa proseso. Yung Rome Statute na Article 59 ba yun? And then, yung ibang mga abogado na anti-Duterte, ay hindi. Maski hindi apply yung mga babayan ko. Ultimo ICC, meron nakalagay dun na kailangan dumaan muna sa local courts, mga babayan ko. Hindi ginawa ng mga Rimulya. Si Rimulya at saka yung lintik na pulis na yun na si Torre. Kaya mga babayan ko, magdasal na lang tayo. Sana tumagal pa ang buhay ni Pangulong Duterte sa The Hague. Pag nasawi pa yan sa ibang bansa, ewan ko ba. Tapos magkakaroon ng election sa 2 years from na, mga babayan ko. Baka mag-landslide pa yan si Sara Last na lang to. As we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remula, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter, that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them.
So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call. Ano mga babayan ko, yung matagal na, planado na yung mga babayan ko. 2022 pa lang, yung pagkapanalo ni ni incompetent Bongbong Marcos na talagang isusurrender nila si PRRD, mga kababayan ko. Hindi man sinurrender, kinidnap mga kababayan ko, di ba? Kaya may ano pa to, may part 2 pa to mga kababayan ko. Para sa akin po, sorry po sa mga DDS, useless na. Papanigan nila ang prosecutor. Itutuloy ang kaso. I-research natin mga kababayan ko kung ilang taon makukulong si dating Pangulong Duterte. Yung mga anti-Duterte dyan, okay lang, sige, magsaya kayo. Pero, nasa amin ang huling halakhak. Sige, 2 years from now. Ganun talaga eh. Tutuloy natin kasi may nag-resume sila 11:30 kagabi, Monday. Shoutout muna tayo. Ate Ruby Vlog, Tisay Cherry, Ma'am Shipe, Tugang Michi, si Gina raw, shoutout sa iyo sino ba to? Si Shirley Mendrano, Sinjin Official, Ken Russell Adventure, Evelyn Official, DJ Oxy, Elisa Deus, Pretty Jane Barona Vlog, Pretty Bonds, si Gloria Bonds, Mirna, katutak na apelido, Alcantara, Bib, Heart Purple, si Eldong, tsaka si Revs, Smiley Face Channel, Bet Pilapil, Boss Botchog, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Joban, Nanay Eva TV, King, Mayang Vlogs, asan ka na? Bayang Gudang, Simply Grace Inaanak, Emilia Brosas, Doc Jude, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, May Labs, Priya Official, Miss Arns, si Ams Vlog, Junito Marinado, meron na, Cecil Bacos, Kapango Vlog, sino ba yung parang may bago ako nanood din. Basta, i-recall ko na lang mga babayan ko. Again, mga babayan ko, ito yung first hearing, confirmation hearing sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan natin ang mga susunod na araw kasi 4 na araw yan. I guess it's May 23, 24, 25, 26 February. Magdi-decide ang ICC kung may sustansya ba o may merits ba ang mga ebidensya ng prosecutor, mga kababayan ko. Pagdasal na lang natin, pero hindi ako pessimistic Mukhang itutuloy na yan ang demanda kay Pangulong Roa Duterte. Just mag-pray na lang tayo mga babayan ko. Paki-like, share lang po, paki-subscribe po At mag-iingat kayo. Salamat, bye.